Si Goku at si Jiren ay nagmadaling lumaban sa isa't isa ng napakabilis na hindi makita ng sinuman. Sinubukan ni Jiren na gumawa ng isang suntok, na madaling na-block ni Goku. Napakabilis ng kanyang reflection. Nagpalitan ng mga suntok at sipa sina Goku at Jiren na magpapayanig sa buong universe. Ngunit mayroong lamang si Goku, dahil napakabilis ng kanyang mga suntok at direktang tumatama kay Jiren. Gamitin mo ang buo mong lakas, Jiren. Huwag kang magpigil. Sabi ni Goku habang ginagamit ang Ultra Instinct. Babala ko sa iyo na ako rin ay nag-training ng husto, Son Goku. Dahil sa iyo, ako ay naging mas malakas. Sabi ni Jiren at pagkatapos ay ibinuhos niya ang kanyang buong lakas sa maximum na magpapang-inag sa lahat. Jiren, na-master mo na rin pala ang Ultra Instinct. Ang galing nyo, ipinahayag ng Xenosamas ang kanilang kasiyahan. Ngayon, tingnan natin ang labang ito na mas nakakaaliw. Si Goku, na curious na malaman kung gaano kalakas si Jiren, ay sumalakay kay Jiren, at binato ng maraming atake. Iniwasan ni Jiren ang lahat ng atake ni Goku nang hindi napapagod. Makikita ang parehong enerhiya ng Ultra Instinct ni Goku sa paligid ng kanyang katawan. Itinaas ni Jiren si Goku sa himpapawid at, sa isang pag-ikot, ibinagsak ang kanyang ulo sa lupa. Sinuntok ni Jiren si Goku, iniwan ang buong audience na nagulat sa pansamantalang pagkatalo ng hari ng lahat kay Jiren. Magpatuloy ka sa pagsapak, Jiren. Matatalo muna ang hari ng lahat. Mali ka, Vermouth. Son Goku, pinakiusapan mo akong huwag magpigil. Ngayon, pinakiusapan naman kita na gamitin ang buo mong lakas, Goku. Kung magpapatuloy ka ng ganito, maaring maging disipulo ka ng mataas na pari ng lahat, Jiren. Hindi tumitigil ang iyong lakas sa pagtaas. Dahil dyan lubos kitang ginagalang, Jiren. Ayaw ko sanang ibuhos ang aking buong lakas sa lugar na ito, pero ilalabas ko ang ilan sa aking lakas. Natatakot ako, Goku. Huwag mong gawin iyan. Sabi ng mataas na pari na may pag-aalala, napalibutan ang katawan ni Goku ng isang malakas na aura na magpapaso at magpapayanig sa lahat. Magkakaroon ng kidlat sa buong multiverse, nawawasak sa mga planeta at galaxy. Lahat ay yayanig ng brutal na hindi tumitigil, at ang kanyang buhok ay kumikinang ng puti. Lahat ay magugulat, ang mga Diyos, at mga anghel, ang lahat ay hindi tumitigil sa pagkabahala sa harap ng kapangyarihan ni Goku. Sa ganitong paraan, ang lahat ay mawawasak. Kailangan na ni Goku na huminto. Ayan na nga Goku, iyan na iyon. Ang ebolusyon ng Perfect Ultra Instinct. May kakaibang bagay kay Goku, mayroon na siyang kapangyarihan na hindi mahihigitan ng sinuman. Parang siyang nag-training ng transformasyon na iyon sa loob ng maraming taon. Sabi ni Vados na namangha, agad na bumagsak si Jiren sa lupa nang hindi makakilos, ng kahit anong bahagi ng kanyang katawan. Pero ano ang nangyayari sa akin? Ang simpleng pagkakaroon niya ng kakaibang aura ay nagpapahina sa aking katawan ng sobra. Sa tingin ko, wala akong pag-asang manalo laban kay Son Goku. Sabi ni Jiren na tinatanggap na ang kanyang pagkatalo, pagkatapos ay babalik ang lahat sa normal. Sa harap ni Jiren, susulpat si Goku na kumakaway kay Jiren. Halika na Jiren, bumangon ka. Kung mayroong isang mandirigmang kayang harapin ako, walang duda, iyon ay ikaw Jiren. Umaasa akong makalaban kita muli sa lalong madaling panahon at tapusin ang ating laban. Pasensya na nga lang, ngayon, kailangan na muna ihinto ang torneo. Maraming salamat sa lahat, Son Goku, pinapangako ko na sa susunod na paglaban natin, ako ay magiging mas malakas, at tatalunan kita. Si Goku ay bumalik sa kinaroroonan ng mga hari ng lahat, upang sabihin kay Daishinkan na magpatuloy dahil malapit nang matapos ang torneo, at humingi rin ng paumanhin sa Zeno-sama at sa publiko na naruroon sa kaguluhan, na kanyang ginawa sa laban nila ni Jiren. Ngunit ang hindi alam ni Goku, may isang mandirigmang patuloy na nakatitig sa kanya. At iyon ay si Caulifla, isang Saiyan warrior. Nararamdaman ni Goku na mayroong tumitingin sa kanya. Tumingin siya kay Caulifla, at sa isang mabilis na galaw, siya ay umiwas at tumingin sa ibang direksyon. Iniisip ni Caulifla, halos mahuli na niya ako. Ang natitirang mga mandirigma ay nagpapatuloy sa laban, samantalang ang mga lumaban kay Goku ay tulog pa rin. Ate, bakit mo masyadong tinitingnan si Goku-sama? Hindi naman, ano ba ang sinasabi mo, Kale? Hindi ko siya tinitingnan.
Sabi niya ng kinakabahan. Galingan nyo naman Universe 6, kaya nyo yang talunin lahat. Huwag masyadong magkumpiyansa, Champa. Universe 6 at 7, kailan nyo matututunan na mas magaling ang Universe 11? Isara mo ang bibig mo, Letche ka. Habang nakikipag-usap si Goku kay Daishinkan, kamusta ang iyong laban, aking Panginoon? Maayos naman, kailangan ko lang magpursige ng kaunti. Sumasang-ayon ako sa iyo, aking Panginoon. Daishinkan, ano iyon, aking Panginoon? Gusto kong bisitahin ang Universe 7, kasama ka at ang Zeno-sama, para makita mo ang Earth. Iyon ay magpapasaya sa akin, at sa Zeno-sama. Sige, ako ang magsasabi sa Zeno-sama. Zeno-sama, anong meron, Goku? Bukas, pupunta tayo sa Universe 7 para makita nyo ang Earth. Iyan ay magiging masaya. Daishinkan, pwede mo bang ipahayag na tatapusin na ang torneo? Oo, aking Panginoon. Mga mandirigma, pakinggan ninyo ako. Tinatapos ko na ang torneo. Maaari na kayong bumalik sa inyong mga sariling universe, maliban sa Universe 7, dahil mayroon akong sasabihin sa inyo. Ano ang sasabihin mo, Goku-sama? Bukas, pupunta tayo sa Universe 7 dahil gusto kong makita ng aking mga kaibigan, ang dalawang Zeno at si Daishinkan, ang Earth. Sila ay malugod kong tatanggapin sa aking universe. Sana hindi magulo ang mga kaibigan ni Goku-sama, sabi sa isip ni Bills. Ngayon ang araw na si Goku ay kasama ang mga hari ng lahat at si Daishinkan, ay bibisita sa Universe 7, sa planetang Earth. Samantala, sa Earth, nalaman ng mga kaibigan ni Goku na pupunta ang mga hari ng lahat kasama ang dakilang pari, upang bisitahin ang Earth, dahil doon hindi nila maiwasang maging nerbyoso. Si Bulma ay masaya na makita ang kanyang asawa at si Bills naman ay 100% nakabado dahil sa pagdating nila Goku. Alam ninyo, si Goku-sama kasama ang mga hari ng lahat at si Daishinkan, ay malapit nang dumating, sana ay hindi sila magalit. Huwag ka mag-alala, Sir Bills. Sana nga, lumitaw ang portal at mula roon lumabas si Daishinkan kasama si Goku at ang dalawang Zeno-sama. Hello mga kaibigan, sinabi nila ng maligaya. Sa isang mabilis na kilos, lumuhad si Bills sa harap nila at ginaya rin ito ng iba nang makita nila iyon. Huminahon lang kayo, hindi ninyo kailangan gawin yan. Napakaganda ng lugar na ito, aking Panginoon. Totoo iyon, mukha itong napakaaliwales. Natutuwa ako na nagustuhan ninyo ang Earth, aking Panginoon. Nakita ni Goten ang kanyang ama at tumakbo ito para yakapin siya. Hi Goten, kamusta ka anak? Hinakap din ni Goten ang kanyang ama, ayan ba ang iyong anak Goku? Oo, ito ang aking bunso na anak na si Goten. Binati siya ni Goten ng magiliw, gayon din ang dalawang Zeno. Mukha silang napakabait, gusto ninyo bang maglaro? Oo. Sumama si Goten kasama ang dalawang Zeno para maglaro habang si Goku ay nagpapatuloy sa pakikipag-usap kay Daishinkan at sa kanyang mga kaibigan. Ano, Goku, kamusta ka na bilang hari ng lahat? Maayos naman, bago ito para sa akin pero unti-unti na akong nasasanay. Sobrang pinupuri kita, Goku. Salamat, Yamcha. Binabati din kita. Napakaganda ng planeta na ito, lubos ko itong nagugustuhan. Ito ay maaaring maging isang mas magandang lugar para sa isang araw na paglilibang. Nang marinig ni Bills ang sinabi ni Daishinkan, hindi niya mapigilan ang pagngiti ng pagmamalaki. Makita si Goku, siya ay hinakap ni Chi-Chi at siya ay sinakal. Bigla namang nagpakita ng seryosong mukha si Goku, na naguluhan ang iba. Mayroon bang problema, aking Panginoon? Nararamdaman ko ang isang bagay na hindi ko gusto. Sa sandaling iyon, maraming ki blasts ang pinatama kay Goku ngunit madali niyang itong nailagan, si Goku nga, siya na bayan. Ano ba ang ginagawa ninyo dito? Mamamatay kayo sa araw na ito, mga walang hiya kayong mga sayan, bakit wala kayong respeto na magsalita ng ganon kay Goku-sama? Sino ba ang kakaibang lalaki na ito? Magkaroon kayo ng respeto sa mataas na pari. Mas mabuti nang umalis kayo sa Earth ngayon Frieza at Cooler. Ikaw pala ang sayan na nagdulot ng kahihiyan sa aking anak, na si Frieza, kahit na hindi ka mukhang malakas. Goku-sama, hindi ba mas mabuti na sila ay burahin na lang? Huwag kang mag-alala, Daishinkan, alam ko kung paano tapusin ang tatlong reptilya na iyan.
Si Cooler ang unang sumalakay kay Goku at ibinigay ang suntok ngunit siya ay nagulat nang pigilan ni Goku ang suntok gamit ang isang daliri lamang. Ano iyon? Binalaan ko na kayo, kailangan niyong umalis dito o magdudusa kayo ng mga kahihinatnan. Isinagawa ni Cooler ang maraming ki blast kay Goku ngunit maiiwasan ni Goku ang mga ito nang walang hirap. Malakas na sinuntok ni Goku si Cooler sa tiyan na nagdulot sa kanya ng pagdura ng dugo, at umatras siya na humawak sa kanyang tiyan sa sakit. Si Frieza at King Cold ay sobrang nagulat sa nangyari, paano nangyari na ang isang unggoy tulad ni Goku ay nasaktan si Cooler ng madali. Ito na ang huling babala, o kayo at ang inyong kapatid kasama ang inyong ama ay buburahin sa mundo. Lumapit si King Cold ng mabilis at sinuntok si Goku ngunit naramdaman niyang may sakit sa kanyang katawan, at napagtanto na siya ay nawawala na. Ang lahat ay nagulat ngunit si Frieza at Cooler ay nagmamasid ng may takot, habang si Goku ay binutas ang tiyan ni King Cold na parang wala lang. Inuubos niyo ang aking pasensya, pero sino nga ba kayo? Ako ang bagong Diyos ng mga universe. Ako ang hari ng lahat, ako si Goku. Ano? Hindi, sinungaling ka, baliw kang unggoy. Si Goku nang may bilis na hindi makita ng sino man ay nasa likod na ni Frieza. Mag-ingat ka sa mga salita mo, Frieza. Sa pagkabigla, umatras si Frieza mula sa Saiyan God. Itinaas ni Goku ang kanyang kamay para tapusin sila, ngunit hinawakan ni Cooler ang kanyang kapatid para umalis na sa Earth. Ikaw ang nanalo ngayon, Goku. Kung makikita pa kita dito at magdulot ka ng gulo, buburahin kita sa mundo kasama ang iyong kapatid. Wow! Ang galing mo naman, aking Panginoon. Pagkatapos ng nangyari, nagpatuloy ang usapan ni Goku kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa palagay ko, malapit na tayong bumalik sa palasyo. Gusto ko sanang manatili ka pa ng kaunti, Ama. Sumama ka na lang sa amin. Gusto ko ring sumama Ama, syempre isasama kita Goten. Mas masaya iyon, sobrang gandang ideya niyan Goku. Mr. Bills, ano iyon Goku? Gusto kong bantayan mo si Frieza at Cooler. Alam ko na may plano silang masama. Ozage babantayan ko sila, Goku-sama. Nag-iisip si Goku ng medyo nababahala pero hindi iyon mahalaga. Sinabi niya sa isip niya, kahit hindi pa ako sanay na tawagin akong Goku-sama, hindi iyon nakakaabala sa akin kaya medyo okay lang. Paalam mga kaibigan, magkita tayo ulit. Paalam Goku. Kasama ang kanyang dalawang anak na lalaki at si Daishinkan, kasama ang dalawang Zeno-sama, bumalik si Goku sa palasyo. Ano sa tingin niyo, sa palasyo mga anak? Ang ganda nito. Natutuwa ako na nagustuhan ninyo. Patawad kung hindi ako ang pinakamabait na ama sa inyo pero gusto kong malaman ninyo, na mahal ko kayo at palagi kong kayong proprotektahan. Patawad sa pag-iwan ko sa inyo, Gohan, at patawad sa hindi ko pagsama sa iyong pagkapanganak, Goten. Huwag kang mag-alala, Dad, iyon ay nakaraan na at mahal ka rin namin. Salamat, mga anak. Ama, ano ang pakiramdam na maging hari ng lahat? Sabihin na lang natin na maganda ang pakiramdam. Gusto kong maging katulad mo, Dad. Ako rin. Balang araw, magiging katulad nyo rin ako. Dapat mong ipagmalaki ang iyong mga anak, Goku, at ipinagmamalaki rin kita. Goku, bakit ba galit sa iyo ang kalbo na si Frieza? Galit siya sa akin dahil 2 beses ko siyang pinatay. Hindi siya mapagkakatiwalaan, siya ang aking kaaway. Dapat nating burahin siya sa mundo ngayon din. Oo, simulan na natin. Mula nang makita ko siya, hindi ko siya gusto. Huwag kayo mag-alala, si Mr. Bills ang bahala sa kanila. Kung may gagawin siyang masama, tayo ang bahala sa kanya. Ganyan dapat anak ko, Gohan. Sa mundo ni Goku at ng mga Zeno-sama, nagte-training sina Gohan at Goku ng kaunti, habang naglalaro si Goten kasama ang 2 Zeno-sama sa ibang bahagi ng universe. Sa kabilang dako, ang 2 Cold Devils ay naghahanap ng mga Dragon Ball upang buhayin ang 2 kaaway ni Goku. Sana gumana ang plano na ito. Tiwala lang sa akin. At sino naman ang bubuhayin mo? Bubuhayin ko ang isang taong kamukha ni Goku at isang Kai-Ocean. Narinig ko na ang Kai-Ocean at ang taong iyon ay may galit sa mga tao at magiging malaking tulong sa atin upang patayin si Goku. Sana nga ay malakas sila. Huwag kang mag-alala, sila ay sobrang lakas. Makalipas ang ilang oras at minuto, natagpuan na ni Frieza at Cooler ang mga Dragon Ball at tinawag si Shenlong. At nais ni Frieza na buhayin si Black at Zamasu. Sino ka?
Ako ang masamang kalbo na si Frieza at ito ang aking kapatid na si Cooler. Ako si Zamaotsu at siya naman ay si Black. Dahil kami ay nabuhay, sisimulan namin ang aming paghihiganti, huwag muna mahihirapan kayo, ano ang ibig mong sabihin? Ang sinasabi ko lang ay ang taong iyon ay napakalakas, ano naman, hindi iyon magiging problema para sa atin. Mukhang hindi mo naiintindihan, sinasabi ng taong iyon na siya ang bagong hari ng lahat, ang sinungaling na mortal na iyon ay nagsisinungaling lang. Wala siyang dahilan para maging bagong hari ng lahat. Halika na, Zamaotsu, wala na tayong masyadong oras. Pupunta na tayo para patayin ang sinungaling na si Son Goku. Lumipad ng buong bilis patungo sa Earth si Black at Zamaotsu habang sina Frieza at Cooler ay bumalik na lamang sa kanilang spaceship. Si Goku ay nagbabantay sa lahat ng universe kasama ang dalawang hari ng lahat, at kailangan nang bumalik sa Earth sina Gohan at Goten, dahil doon panahon na para gawin ni Goku ang kanyang tungkulin at ihatid ang kanyang mga anak, ang lahat ay maayos, pero may pakiramdam akong may mangyayaring masama sa Earth, at alam kong hindi iyon si Frieza o si Cooler, sino yon?